Hello mga Day! Welcome back to my vlogs! For today's video, ipapakita ko sa inyo yung pag-uwi ko ng Pilipinas. Yes mga Day, nagbakasyon ng Inday. Pero bago yung kwento mga Day, maglalaro muna ako ng ganda-gandahan. Pak! Pak! Ganun! Masaya pa siya dyan. Excited baka uwi ng Pinas. So, yun na nga ang plano. So, ipagdadrive ako ni Cheche at ni Lolo. Ihatid nila ako sa high-speed train station or the Cauti. Kasi from the house kasi is 45 minutes or 30 minutes to 45 minutes yung biyahe. It depends sa route or sa traffic na dadaanan. So, yun na nga. Excited ang Inday. Ang dami kong bitbit. 3 luggage na malaki. Tapos, may isa pa akong hand carry na bag. So, imagine mga Day, dun pa lang sa 3 luggage na malalaki at saka isang hand carry na 7 kilos. And then, 68 kilos lahat yun, imagine. So, dun pa lang stress na ako kung paano ko i-manage yun. Sasakay ako ng high-speed train from Chai to Taoyuan Station. Nabili kong ticket is 5:32 ang departure, train number 666. At sad to say, dahil 3 luggage yung hila-hila ko hanggang sa 3rd floor sa ramp ng train, umabot ako is 5:33. Day! Naiwan ako ng train mga Day. So overthink malala ang Inday. So nag-ask ako ng help sa mga source natin. So, ang sabi, pwede akong sumakay sa next train. So, ang next train is 846. Ang departure is 550. So, yun ang sisteka. So, hindi na ako sasakay doon sa reserve seat na binayaran ko. Pupunta na ako doon sa non-reserved na bagon. So, lilipat ako doon sa bagon 9 hanggang sa 12 kasi yun yung non-reserved na bagon para makaupo ako kasi medyo malayo-layo yung journey ko papuntang Taoyuan from Chai to Taoyuan Station. So nag-journey ako mga Day ng from Chai Station to Taoyuan Station ng high-speed train. Pagdating ng Taoyuan mga Day, lilipat ako ng MRT. Sasakyan ako ng MRT kasi mag-MRT ako papuntang airport. So stress malala na naman ang Day. 3 luggage yung hila-hila ko, may 7 kilos pa akong hand carry. So, naghanap ako talaga ng elevator. Hindi ako nag-escalator mga Day. Kasi baka gumulong yung luggage ko, hindi makarating ng Pilipinas. Oh my goodness! Super heavy talaga ang kada luggage nun kasi ano siya, 68 kilos. All in all, 68 kilos lahat yon. My goodness! So, fast forward tayo mga Day, nakarating din ako ng Taoyuan Airport. So, andito na ako sa airport mga Day. Pagbaba mo siya sa MRT is, lakad ka lang siya ng konti, lakad-lakad ka lang, hanapin mo lang yung sign na aeroplano or airport something. So, bago ka Day, umakyat dun sa taas, mga check-in counter, nasa baba nun, ano siya, kainan, lahat, may mga restaurant, klase-klaseng kainan. So yun, kumain muna ang Inday kasi mag-chill-chill muna tayo sa sobrang stress na pinagdadaanan ko nung journey ko, makarating lang ako ng airport. At may uwi ko yung 3 malalaking luggage sa Pilipinas. So yun, nakaka-stress. Hindi na ako uulit. Ang hirap pag mag-isa, wala kasama. So after kong kumain ng dinner mga Day, ang in-order ko nga pala is beef noodles. One of my the best food na favorite ko sa Taiwan is authentic beef noodles. Pero yung kinain ko kanina, hindi siya totally parang authentic. Pero okay na rin. May masabit lang talaga. Diyos ko. O, diba? Parang syunga lang. So, yun na nga, after ko dinner, umakyat na ako sa taas, doon sa may mga check-in counter. So, doon ako sa tapat ng Cebu Pacific, kasi Cebu Pacific, Arte, Cebu Pacific.
Tapos, ina-update ko yung flight ko kung on time ba siya or delayed. So, sabi on time naman. Sabi ha, hindi pa ako disaster dyan. So, ito na yung time na nakapila na ako. Mag-check-in na kasi 11 something to eh. Ang darating kasi yung airplane is 12:15. So, 12:15 kasi yung flight ko. 12:15 alis yung aeroplano. So, ito, mga quarter to 11 siya. Nagtawag na siya ng check-in. Gano'n. So, yun na. Nakapasok na ako sa check-in, mga mi. Naglalakad na ako dito sa pathway, sa hallway, or whatsoever. Papunta na siya sa boarding area. So, pagdating dun sa boarding area, mga mi, hindi ako makapaniwala. Kasi pagdating doon, delayed ang aking flight, Zay. Cebu Pacific Flight 5J311, Gate A7, delayed 4:45. So, overthink malala ang Inzay na naman. Kasi super delayed talaga. Instead, ang flight ko is 2:15 ng umaga, nagiging 4:45 ng umaga. So, nag-overthink ako kasi nga, may connecting flight pa ako from Manila to Davao. Lilipad pa ako ng Davao. So, paano na yan? Kung delayed ako dito sa Taipei to Manila, paano na lang yung flight ko from Manila to Davao, diba? So, overthink na talaga ako malala mga Zay that time. So, after an hour, mga 3 something ng umaga, so madaling araw siya mga Zay. Doon nag-umpisa. Nararamdaman ko siya, sumasakit yung dibdib ko. Naninikip yung dibdib ko, tapos nagsishake yung mga nerves ko. Hindi ko alam kung gutom. Kumain naman ako. O hindi ko alam kung stress. Kasi sa journey from Chai to Taoyuan to something like that. Hindi ko alam. So, hindi ako makapagreklamo kasi walang personnel, walang security guard, ganyan. At natatakot din ako, sa loob-loob ko, natatakot ako magreklamo kasi, oh my God, baka dalhin nila ako sa clinic, dalhin sa ospital, kuha nila ako ng test, may iwanan ako ng aeroplano, tapos magbabayad ulit ako. Magbabayad ulit ako ng ticket, saka oh my God, I don't have money anymore. So, ang OA, diba? So, overthink ako malala, wala akong choice, nananahimik ako hanggang sa dumating na yung oras, pinapasok na kami sa boarding gate. At andyan na yung aeroplano namin, papunta na kami sa aeroplano. Nakangisi-ngisi pa ako dyan mga Zay. Super smile-smile pa ako dyan for the video, for the vlog, for the TikTok. So, yun. Hanggang sa nakapasok ako sa aeroplano. At yun na nga mga Zay, nakaupo na ako sa upuan ko. So, sabi ko sa loob-loob ko na, oh my God, magre-relax na ako kasi magkakauwi na ako ng Pilipinas. Sabi ko sa ganun, sa loob-loob ko. Pero hindi yun ang nangyayari mga Zay. Disaster mga Zay. Kasi pagkaupo ko, naramdaman ko yung pressure. Nararamdaman ko, nanginginig yung mga kalaman ko. Tapos, nanginginig yung buong katawan ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. Tapos, pag humihinga ako, ang sikip-sikip ng dibdib ko para akong magko-collapse or something. Tumutulo na yung luha ko. Siguro sa loob-loob ko, sabi ko, oh my God, alam mo yung situation na nasa inappropriate situation ka pero kailangan pa rin demure, di ba? So, gusto kong tumawag ng flight stewardess mga Zay, pero busy sila Zay. Kasi nga, ang laki ng aeroplano, tapos nag-cater sila ng ibang mga passengers papasok ng plane. So, sabi ko sa sarili ko, relax ka muna Zay, relax ka muna self. Antayin mo mag-take off yung plane, sabi ko sa sarili ko. Ito yung pinaka-worst. Nung pag-take off ng plane, nanikip na ng dibdib ko, nanginig buong katawan ko, hindi ko mapigilan. Tapos tumutulo na yung luha ko. Umiiyak na ako. Sabi ko, oh my God, mamamatay na ba ako? So, ginawa ko, pinindot ko yung emergency light para may lumapit sa akin na stewardess. So, sabi niya, Ma'am, what's the concern? Sabi ko, I can't breathe. Sabi ko gano'n. Hindi ako makahinga. Please help. Sabi ko gano'n. So, wait lang, Ma'am. Sabi nung stewardess. Bumalik sila. 2 na sila. Tapos sabi nila, Ma'am, rate the pain 1 to 10. Sabi ko, 8 or 9. Sabi ko gano'n. Hindi ako makahinga. Talungan niyo ako. Sabi ko gano'n. Tapos nanginginig yung katawan ko. Super nanginginig yung katawan ko. So, sabi nila, Ma'am, I advise you na ilipat ka namin doon sa front ng plane. Sabi ko, sinilagay nila ako doon sa row 2. So, upo nila ako doon sa row 2 para ma-monitor daw ako ng head nila, head stewardess. Kasi doon nakaupo yung head stewardess nila eh. So, yun.
Pinaupo nila ako doon, kinakausap nila ako, chinichill nila ako na pray, ganyan. Sabi nila, may medication ba ako? Sabi ko, may gamot akong dala. Pero pang relax ng mga nerves ko, sabi ko ganun. Pero nasa luggage, naka-check-in, sabi ko ganun, wala sa bag ko na hand carry. Sabi niya, ma'am, next time pag ganyan, dapat i-hand carry nyo pag may mga medication kayo. Baka kasi may mga unexpected na situation, ito ganyan. Chinichill nila ako, tapos hanggang sa nakatulog ako, pagising ko, oh my God, may araw na siya. So fast forward mga Zay, no? Nakalapag na nga ang plane sa Ninoy Aquino International Airport sa Philippines. Tapos, ang siste is, nakalabas na lahat ng mga pasahero, ako naiwan. Kasi inaantay yung aking wheelchair. Isasakay doon nila ako sa wheelchair kasi didiretso ako sa airport clinic para ma-check ako ng totoong doktor. So kung kailangan ba ng test or something. Tapos bago nila i-clear para sa biyahe ko sa connecting flight ko ng Manila to Davao. At ito nakakatuwa mga Zay. Ganito pala ang protocol nila. Hanggat may pasahero sa eroplano, hindi aalis yung mga crew at ang piloto. Hindi nila iiwanan yung eroplano pag hindi siya cleared kung may pasahero pa sa loob. So nung pag dumating na yung wheelchair ko, sinakay na nila ako. So nauna yung yung piloto, tapos nakasunod ako, tapos ang nakasunod sa akin yung mga crew, yung mga flight stewardess, ganun. Hindi ko alam kung matutuwa or mahihiya ako kasi first, nakasakay lang ako ng wheelchair sa loob ng ospital mga Zay. Pero hindi ko in-expect na mangyayari sa akin na isasakay ako ng wheelchair na nasa loob ako ng airport. O diba? Nakakaloka. Ayan, nakita niyo dyan, yun yung pilot kasi nilabas na ako, sinakay na ako ng wheelchair. Tapos yun yung second pilot, tapos nakasunod ako sa kanila, tapos nakasunod sa akin yung mga flight stewardess. So balik tayo sa kwento mga Zay. Ang nakakatuwa na part sa pagsakay sa akin sa wheelchair is dire-diretso ako mga Zay pagdating sa immigration. Super haba ng pila. So nag-overtake ako mga Zay. Tulak ako ni Kuya. Kuyang Pogi. Tinulak niya ako hanggang dun sa nag-overtake ako. Tapos kinuha niya yung passport ko, ng personal, tapos pinicturan, tapos yun na. Tiyada! Nakalabas na ako ng immigration ng bilis. Tapos dire-diretso na kami papunta sa clinic. Ayun. So pagdating ng clinic mga Zay, tinanong ko ng doktor, i-rate ko daw ang pain ng 1 to 10. Ang sabi ko 5. So pinag-decide ako ng doktor, gusto ko ba daw mag-run ng test kung anong nangyari sa akin. Or kaya ko ba daw magbiyahe papunta ng Davao? Kung sabi ko, kaya ko magbiyahe kasi madidelayed lang ako ng bongga. Super delayed na nga yung flight ko kasi yung ibang mga pasahero, nakapag-check-in na yung pasahero ng Manila to Davao na kasabayan ko. Nasa gate na sila nag-aantay sa boarding area. At pinayagan naman ako ng doktor. After noon is, dinala na ako ng aviation personnel na nagtulak sa akin papunta dun sa boarding gate ko. Kasi yung mga luggage ko is transfer kasi yung connecting flight. Diretso na yun sa pinaka-plane ko sa Manila to Davao. Nag-antay lang yata ako ng mga 10 or 15 minutes. Tapos, ayun, dumating na yung plane. Nagbukas na yung boarding gate namin ng Manila to Davao flight ko. So, nakapasok na nga tayo sa plane mga Zay, no? Sa flight ko ng Manila to Davao. Yung seat ko kasi is number 42, pinakadulo ng eroplano. So, pagdating ko dun sa seat ko, sa dulo ng eroplano, kinausap ako ng flight stewardess. Ang sabi niya, ma'am, ikaw po yung connecting flight from Taiwan to Davao, ma'am, Miss Elipeta Aman. Sabi ko, yes po, ako po yun. Sabi niya, ma'am, in your current condition, lipat ko po kayo sa front. Kaya sabi ko na lang, okay, thank you so much. Sabi ko ganun. Tapos, ayun, sunod pa kayo sa akin, ma'am. Sabi yung ganun. Ayun, nilipat nila ako sa seat 4. Di ba? Nakakatuwa. At yun na nga mga Zay, nakalapag na yung plane ko sa Bangoy International Airport sa Davao. Nagmamadali akong lumabas kasi nga nagmamadali ako, may hinahabol akong schedule. So paglapag ko doon, natatawa ako na natatawa ako kasi paglabas ko ng airplane mga Zay, nag-aabang na yung wheelchair ko. Tinatakpan ko yung mukha ko. Tapos sabi ko, oh my God, nandiyan na nga siya. So, hindi ako sumakay. Nagmamadali ako. Hindi na ako sumakay ng wheelchair. So, nagmamadali ako pumunta dun sa sa exit para makuha ng luggage ko. Ayun, yun lang. Abangan ninyo ang susunod na mga ganap sa bakasyon ko. Excited na ako. Welcome, Philippines!
yun lang muna ang chismis for today's video mga Zay. Abangan ninyo ang part 2, part 3, part 4 kasi 15 days tayo sa Pilipinas mga mare. So, and that's all for today's video mga Zay. If you like this video, please give me thumbs up and don't forget to subscribe to our channel, Super Inzay, and hit the notification bell para updated kayo pag may bago akong video. So see you guys in my next vlog. 再见。